beloved Boss Mike Cervera. Alam nyo ba mga kababayan, na ang kuryente natin, ang nagkokontrol, 100% China? Putik na yan mga kababayan. Ibang klase talaga itong China, no? Ha? O, panoorin nyo. Eto na. Pasok! O. Ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga C ay 30% at ang mga Ang ay 30%. Nako mga kababayan, kita nyo? Biruin ninyo ang kuryente natin, ang control ng kuryente natin ay imbis na tayong mga Pilipino ang nagmamay-ari, alam nyo kung ano? Napunta sa mga incheck! Ngayon, magugulat kayo. Ang tanong, bakit napunta sa mga incheck ang pamamahala dito sa kumpanya na to? Itong kumpanya na dapat ang mga Pilipino ang may control. Kita nyo mga kababayan, tuloy. C at ang incheck din ng mga yan. Niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari. Kaya pala love na love mo ang China. Ako! Kita nyo mga kababayan, napakabigat niyan. Kaya pala love na love nila ang China. Biruin nyo. Hindi lang, alam nyo mga kababayan, ang kuryente natin mahalaga. Tandaan nyo, sila ang may control ng kuryente natin. Isang baba lang ng switch, pak! Lahat tayo, buong Pilipinas, walang kuryente. Kita nyo? Kita nyo, Arnilda Teodoro? Grabe, no? Diba? Ano problema nila sa INC, Boss Mike? Wala naman silang bag sa iyo. Kaya nga, kala mo naman sila yung ano, no? Kala mo naman sila yung magbabayad ng utang, ano? Ganyan ang mga utang ng mga DDS, eh. Muhammad Iqbal, alisin na yung NGCP. Ibalik yung dati may hawak. Yun na nga. Biruin ninyo, gumawa si Digong ng ganitong kumpanya para maibigay sa mga China ang didistribute ng mga kuryente natin. Kaya pala taas-taas. Tapos itong mga hinayupak na mga DDS, ang sinisisi ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Lahat na lang ng katarantaduhan ng matandang yun. Yun yung nakabarong. Hindi, Erwin Lopez, hindi ako sulsul. Di ba? Itong nakabarong. Walang niya to. Ito yung pinakawalang yan, naging presidente. Bakit kanyo? Abay, biruin ninyo. Pati yung kuryente natin, kaya pala kay taas-taas. Kaya pala kay mahal-mahal. Dahil dito, kay Digunyo. Wala. Pakinggan nyo maigi bago ako magsalita. Dapat ibalik sa government ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga C ay 30% at ang mga Ang ay 30%. C at ang incheck din ng mga yan. Niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari. Kaya pala love na love mo ang China. Duterte, allowed it na kunin ng China ang kuryente natin. Dahil sa mga Duterte, naging Chinese-owned na ang NGCP. At dahil sa kanila mga in-check na ang nagmamanipola sa presyo ng kuryente sa bansa, tama lang ang ginagawa ng House of Representatives na imbestigahan ng NGCP dahil sa mga anomalya na nangyayari at sa biglaang pagtaas ng kuryente sa bansa. Kita nyo mga kababayan, masyado tayong pinahirapan ni Digong. Masyado tayong winalang yan ng pamilya ng Duterte. Tama si Charlie. Grabe Biruin ninyo na dapat yung binabayaran nating kuryente mga kababayan, sapat-sapat lang. Malaking bagay yung 2,000, 3,000 natitipid natin tulad sa amin, sa bahay namin. Magkano bill natin? 50 mil ang bill namin, 55. Grabe, di ba?
55,000 kuryente namin. Eh dapat 5,000 lang. Anak ng tila pa naman yan. Yung 50,000, malaking bagay yun sa akin. Dahil ilang babae na ang susustentuhan ko nun. Pag 25,000, dalawa na rin yun. Labis-labis. Di ba? Sayang eh. Loko talaga, imbis na nakakapambabae pa ako ng dalawa eh. Eto, kasalanan ni Digong yun, kaya hindi ako nakakapambabae ng dalawa. Walang niya. Hindi ho, binibiro ko lang kayo. Ay sayang yung 50,000. Abay, pantulong na rin sa magulang, sa mga pamangkin, na mga nag-aaral, sa mga kapuspalad na tinutulungan natin buwan-buwan. Dito ba, mga kababayan? Sayang. Walang niya talaga si Digong. Mga kababayan, kayo na bahala dyan. Pero mga kababayan, tandaan nyo yan. Nasaan na ba yun? Ito ba yun? Yan. Diba? Ito mga kababayan. Isa pa. Kaya ang China ang may kontrol sa ating kuryente. Ako, yan na nga ang tanong eh. Ngayon, ang tanong ng marami mga kababayan, bakit nga ba ang China? Diba TGR? Malaki yun, 50,000, dalawang chika babe yun. Yung iba nga pwede na nga pusam eh. Pusam-pusam lang pwede na eh. 10. Sabi ni Jen Angeles, ano yung pusam? 10! Diba? 10 lang pwede na eh. Bakit? Pwede na yun, pang sustento eh, bonbon eh. Isang beses lang, sa isang linggo magkikita. Anak ng pating na yan. Grabe talaga itong mga Tseko, ano? At hindi lang yun, mga kababayan. Grabe si Digong. Tuloy. Bakit kaya ang China ang may kontrol sa ating kuryente? Dapat ibalik sa gobyerno ang operasyon at pamamahala ng grid. Kaya nga. Bali po yan, 50, sa Pegasus, naka-BI. Nakaw, grabe. Ilan na bang pwedeng i-table doon, Bunny Boy? Mukhang kabisado mo, sama mo nga ako. Kunak na 150. Sangapulo lang, sangapulo. Sangapulong aribo, binulan. Nako, pwede na yun. Biruin mo, 4 na beses kayo magkikita sa loob ng isang buwan. Parang nagbabayad ka na ng 2.5. Di ba? Pusam. 10 chika babes yun. 10 chika babes yun, Jepox. Putik na yan. Neil Darceo. Biruin nyo yung tinanggal na pirabeleo ko ni Digong. Tapos magtatanong kayo, bakit ako galit kay Digong? Hindi lang yan, sa tubig pa. Di ba? Ang dami. Di ba? 4, puro model na yun. Nako! 4. Ay, nako! Parang gusto ko talaga sumama. Di ba? Hindi sumama kay Jen Angeles. Ito na. Tuloy na nga natin to. Puro kalokohan na tayo. Bakit kaya ang China ang may kontrol sa ating kuryente? Dapat ibalik sa gobyerno ang operasyon at pamamahala ng grid. 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%. Pero mga Sai 30% at ang 30%. Si at ang injectin mga yan. Niloloko tayo nitong mga ito. Duterte, under sa administrasyon mo ito. Kaya pala love na love mo ang China. Duterte allowed it na kunin ng China kuryente natin. Inalaw daw ni Digong na kunin ang kuryente natin, mga kababayan. Lydia Buksit, Crispina Biligan, Gemma Garais. Nakaw! Kaya tuloy nagagalit ang mga tao, RRGM eh. Tama talaga ang ginagawa ng Kongreso. Dapat talaga bumaba ang presyo ng kuryente. Tama lang na mag-imbestiga kayo. Tama! Pabor ako dyan. Mr. Speaker, nako, bilis-bilisan nyo yung pag-iimbestiga. Kung hindi nyo matatandaan si Kusi, di ba? Si Kusi! Di ba? Nasasangkot ngayon sa mga anomalya. Kasama yung kanyang mga katropa. Tungkol sa mabilis at kulang-kulang na dokumento na ibenta nila yung malampaya. Ako, mga kababayan. Ibang klase, ano?
Pero nyo yung malampaya, binenta. Kahit kulang-kulang yung dokumento, pinabilisan yan para ano. Kasi pababa na si Digong. Biruin nyo, huling-huling pagkakataon, pinagkapirahan pa rin nila. Walang yan talaga. No. Sobrang laki ng kita ng NGCP. Grabe talaga. Putang inang NGCP yan. Oo nga, inang-ina yan. Nagmumura na yung gumawa nito. Ha, Bunny Boy, no? Kawawa ang Pilipinas Ramjay Negros Island. Oo, inapi nilang gusto itong mga Duterte. Awi na lang yan nila tayo, mga kababayan. Ang mahal ng kuryente sila lang kumikita. Gastos pa sa tao pero ang kita mga incheck lang nakikinabang. Kita nyo, mga kababayan, imbis na kapwa Pilipino nang hindi na lumabas ang pera at ang pondo ng mga Pilipino, Boss Barbasan, Le Marian Campos, Maylin Kahigos, wala, napupunta sa mga incheck. Kita nyo, mga kababayan, napakawawalang ya. Nga ito talaga, ang kapal ng mukha. Gusto pa kunin ang West Philippine Sea. Kita nyo? Kahit West Philippine Sea, pinamigay din ni Digong eh. Hindi lang ang kuryente natin, mga kababayan, ang pinamigay ni Digong, pati ang West Philippine Sea. Tapos sasabihin nila, si Digong lang ang nagmamahal sa Pilipinas. Nagmamahal pala eh. Inang-ina, bakit nyo pinatay yung mga kapwa nyo Pilipino? Kung mahal nyo ang kapwa nyo Pilipino, dapat din nyo pinagpapatay, no? Diba, Kicks TV? Napakawalang ya. O alam mo na ngayon, mga walang ya talaga yung mga yan. Kaya Kicks TV, sabi ko sa iyo, kapag ka nakakita ko ng DDS dyan, sa mga rally nyo, nako, oo, hindi ko mapipigilan yung sarili ko. Oo. Diba? Kasi, alam naman natin na yung totoo eh. Bakit pa tayo kakampi sa mali kung alam naman natin yung tama? Di ba sabi natin eh, kung ano yung tama, dun tayo. Oh, di ba mga kababayan? RR Game, malapit na yan. Huwag kang, huwag kayong mapanatag kayo. Itaga nyo sa ulo ni Bato, matutupad yan. Mga t-shirt nyo? Oo! Una kong bibigyan si Kicks TV. Kung pwede nga lang umabot yan eh. Kung pwede lang umabot yan sa rally. May jacket ka na ba, Kicks TV? Pwede ba? Yung jacket, isuot mo. Bibigyan kita ng jacket, suot mo. Doon sa rally nyo. Diba? Mga kababayan, ano? Para kapag nakita ng mga DDS, naku, nandito yung mga ni Mike Cervera. Yung mga yung mga dyan, mga kapatid natin sa iglesia. Sino gusto? Yung mga pupunta lang sa rally bibigyan namin kayo. Nako! Meron na. Pwede ba? Tapos picture ka lang ng ganito eh. Eto lang Tapos pwedeng pakisend kay Arnold Lopez. Chuck Boss Mike, Kawampay. Dumawat kay kini Arnold Lopez. Kunak lagarudan. Talay. Ito naman kasi panoorin nyo nga muna. Bakit kaya ang China ang may kontrol sa ating kuryente? Dapat ibalik sa gobyerno ang operasyon at pamamahala ng grid. 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%. Pero mga Sai 30% at ang 30%. Si at ang incheck din mga yan. Niloloko tayo nitong mga ito. Duterte, under sa administrasyon mo ito. Kaya pala love na love mo ang China. Duterte allowed it na kunin ng China kuryente natin. Tama talaga ang ginagawa ng Kongreso. Dapat talaga bumaba ang presyo ng kuryente. Kita nyo ang ginagawa sa pamumuno ni Speaker, gusto mapababa yung ating mga kuryente. Nagigets nyo ba? Taliwas yan mga kababayan. Taliwas yan mga kababayan sa sa sinasabi na itong si Speaker ay masamang politiko. Taliwas yun. Sinisiraan lang nila si Speaker nang sa ganon hindi makagawa ng mga maayos na mga proyekto ang gobyernong ito para kapag nawala na si Pangulo, tatatak sa isipan ng taong bayan, walang ginawa si Pangulo. Tandaan nyo to. Tandaan nyo, pagdating ng 2028, sasabihin ng mga DDS,
Wala naman nagawa yan. Yan ang ibabanat nila. Walang nagawa. Pero tandaan nyo, napakaraming ginagawa ng alin? Ng gobyerno na to. Ayuda, proyekto, pabahay, patubig, palupa, lahat na. Kulang na nga lang mga kababayan. Ibigay na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mundo para sa inyong mga Pilipino. Para sa atin pala. Diba? Kulang na lang yung buong mundo Ibigay na ni Pangulong Bongbong Marcos, masama pa rin naniniwala ba kayo ron? Kahit ibigay ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong universe, ang buong mundo, masama pa rin yan. Tama mali? Masama pa rin. Ganun sila Diba? Nako, mabait yan si Speaker, kabayan ko yan. Malaking tulong yan nung mag-Yolanda sa Leyte. Kita nyo mga kababayan? Tama lang na mag-imbestiga kayo. Sobrang laki ng kita ng NGCP. Grabe talaga. Putang inang NGCP yan. Catherine Galpo daw. Inang-ina daw. Ano ba yan? Ano ba ang NGCP? Ito na. Ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Mga kababayan, national. Ibig sabihin, dapat yan, mga kababayan, pag-aari ang mayorya ng mga Pilipino. Ano sabi rito? Lakihan ko, mga kababayan. Ano sabi? Ang National Grid Corporation of the Philippines ay isang pribadong korporasyon na responsable. Responsable, mga kababayan, Saan? Sa operasyon, pag-maintain at pag-develop ng power transmission network sa buong bansa. Putik na yan, mga kababayan. Ang laki ng bagay na ito sa ating mga Pilipino. Pero ano nangyari? Ipinimigay ni Duterte sa mga incheck. Inang-ina talaga naman. Kaya nga ba mga kababayan Kaya nga ba sinasabi ko rito Kaya kulang na lang talaga gawin tayong probinsya ng China. Na yun ang gustong mangyari ng mga Duterte. Bakit kanyo? Pag naging China, ang Pilipinas, naging probinsya, ligtas na sila. Ligtas na sila saan? Sa mga pangungurakot, pagnanakaw nila sa ating bayan, sa ating mga Pilipino. Hindi magigets yan, Manuelson, ng mga DDS. Bakit? Kahit na pang kinder na lang yung pagpapaliwanag natin, hindi pa rin nila maiintindihan Di ba? Hindi nila maiintindihan. Paano nila maiintindihan? Mga saradong utak niyan. Our beloved Boss Mike,